Hi guys! It's Tina and welcome to my YouTube channel. Dito sa episode ng Small Business Idea. So dito na nga sa video na to is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang ref magnet souvenir. Ayan, and syempre ipapakita ko sa inyo yung mga materials na ginagamit dito just in case na gawin nyo rin itong small business ninyo. Business? Charis. So, ayun nga, just keep on watching. Walang mag-skip, walang maglilipat. So, eto, yung nakikita nyo mga ref magnet na ito ngayon na nasa ref namin is eto yung mga sample ng mga ginawa kong design at yung mga nagpagawa, ayun. Kada may magpapagawa kasi sa akin is nag-iiwan ako ng isa or kapag ka nagkakaroon ng reject sa ginagawa ko, yun na yung pinaka-iniiwanan ko dito sa bahay. Ayun, bukod sa nagiging design siya ng ref namin is, syempre nakikita ko kung gaano kadami na ba yung ginagawa. Tapos ayan yung Roblox team, ayan yung ginagawa ko ngayon. 50 pieces yung order today. Ayan. So, diba? Ayun yung ATM size and manual cutting, yung cutouts na tinatawag. Ayun. So, ayun na nga, 'di ba? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda tignan. Akala mo naman mamahalin. Charot. Bala ko ngang punuin yung ref namin. Kasi why not, 'di ba? Manifesting, malay mo. Dumami ng dumami ang orders. Ito naman yung tinatawag na packaging label. So, ginagamitan ko to ng photo paper double-side glossy and 160 GSM siya na tama lang yung nipis niya and yung kapal niya for our packaging label. Sa size naman po ng packaging label is depende po yan sa gagamitin ninyong packaging plastic kasi iba't iba po yung ginagamit na size dyan. Depende po sa size na pinapagawa sa inyo. Kung 3R, 2R, or ATM size. So, sa ATM size na plastic, meron na po mismong nabibili niyan sa may Shopee. Ayan, ilalagay ko po lahat ng link sa shop or link ng shop na pinagbilhan ko dyan sa may description box. Tapos, eto na yung packaging label. Ayan, ganyan po yung paggawa ko ng layout dyan. Upside down po, magkabaligtaran po yung print. Kasi itinutupi po natin yan ng ganyan bago natin i-stapler dun sa may mismong plastic. Ayan. So, yan po ay isa din sa nile-layout ko na naka-terno doon sa may pinaka-layout or team layout ng ating client. Tapos, minsan, si client, meron siyang sariling layout. Ayan, pwede naman yun. Isasend lang nila sa'yo yung layout nila. And then, ipiprint mo lang. And then, taternohan mo na lang din for packaging label mo. Ganun. And ito nga, gugupitin ko lang siya hanggang matapos ko yung 50 pieces na packaging label. Yan. Ito naman yung vinyl sticker. Dito natin ipiniprint yung mga layout ng ating ref magnet. So, itong si vinyl sticker is meron siyang transparent, may glossy and matte. So, glossy ang madalas kong ginagamit and then matte kapag matte ang gusto. Tapos, ito naman yung photo top. Ayan, pinakita ko na rin yung mga to sa isa kong video. So, kung glossy yung pinapagawa is gagamit tayo ng glossy na vinyl sticker and glossy na photo top. Tapos, sinahati ko rin sa gitna yung photo top natin para mas madali siyang gamitan nitong scraper kasi halos magkasukat lang sila. Tsaka mas madali siyang ipatong dun sa may ating layout. Ayun. So, eto nga, glossy photo top to. Ayan, coif din yung ginagamit ko. So, kailangan natin siyang gamitan ng scraper para walang bubbles. Ganon. Tapos, ito yung magnet sheet. Ayan. So, yung plain lang yung ginagamit ko, yung walang adhesive. Ayan. Kasi, meron naman ng pandikit yung ating vinyl sticker.
Ayun. Tapos yung shiny part, yun dapat yung sa likod. Kasi yun yung mismong idinidikit natin sa ref natin. Ayan. So, kita nyo naman na mas madali siyang gamitan ng scraper kasi sukat na sukat lang siya sa scraper. Yung mismong half ng ating A4 size na vinyl sticker. So, ayan. I-make sure nyo lang na maganda yung pagkaka scrape nyo para walang bubbles, and punasan nyo muna yung magnet nyo para walang alikabok or magkaroon ng dumi kasi bubukol yan sa may ating vinyl sticker. Ganon. Tapos, ito yung ating cutting machine. Ayan, dapat isukat nyo yan yung papasok yung mismong ating kabuuang layout doon sa may cutting machine para naka-center, diba? So, ito yung ating die cutter or cutting machine. Ayan, mas madali siyang makakat, mas mabilis yung time mong makakagawa. Tsaka pantay-pantay talaga siya. Ayun, pero kung wala ka pang cutting machine or wala ka pang budget, is pwede ka namang bumili ng pre-cut na ATM size na magnet sheet. Tapos, ito yung ating ATM size packaging, OPP plastic na sinasabi ko. Ayan. And merong iba-ibang size din ng plastic. Ayan, makikita din nyo rin naman sa may Shopee. Ayun. Tapos, sa may pagsukat ng packaging label, ayun, sinusukat ko yung mismong plastic ng ruler or ng medida. Para nga naman sukat na sukat yung packaging label natin. So, same lang sa ibang size ng ating ref magnet. Kung 3R, 4R, or ATM size nga yun. Ayun. So, ito yung ating finished product. Diba? Ang ganda niyan. Diba? Tapos, ano pa ba? Sa isang A4 size nga pala is makakagawa tayo ng 10 pieces na ATM size. So, ayun, 10 ref magnet ATM size sa isang sheet ng vinyl sticker at isang sheet ng magnet sheet. Ganon. Tapos, ano ba bang ikakwento ko sa inyo? Charis. So, ayun, ang gamit ko nga palang printer is Epson L805. And ang ating ink naman dito is pigment ink. So, pigment ink kasi ito ay naka-specialize sa photo printing and sticker printing na talaga namang naglo-long last siya ng matagal or ilang taon. Unlike kapag yung regular ink lang or yung dye ink is para lang siya sa mga documents. Ayun. So, pwede rin naman kayong gumamit ng regular ink pero hindi siya ganong maglo-long last. Ayun. So, sa pag-edit naman is, ang gamit ko ay si Canva app and PicArts. Ayun, pinagko-combine ko yung dalawa. Depende ko saan merong available na design na kailangan ko. Ayun, tapos, nag-a-avail ako nung Pro kasi, ayun, nagagamit ko naman siya ng matagal din. Tsaka, madami naman na tayong tanggap ngayon. Ayun, so, masusulit naman yung ating $299 per month kay Canva. Ayun, so, eto na yung ating 50 pesos ATM size ref magnet. Ayan, thank you so much po. And usually, it's 50 pieces talaga yung laging ina-order sa akin. Ayun, so, sa mga gusto mag-try ng ganitong business, push nyo na yan, di ba? Tapos, ayun, di ba? Comment kayo dyan. Kung may tanong kayo, itatry kong sagutin yan isa-isa. Ayun, thank you for watching and see you again on my next video. Mwah!